ginuhulma ang kasanayan ng manggagawang Pilipino. Sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., katuwang ang TESDA ay patuloy ang pagtatag ng pangarap sa tulong ng SBMA Center for Excellence. During the job fair, kinukulang na ang nag-a-apply. Kaya together with TESDA, naglagay kami ng kanilang facility at papalakihin pa namin para mas marami kaming natuturuan at titrain ng mga trabahador at makuha sila dito. Yung aming education enhancement skill for the workers, kailangan maging competitive din tayo. We can do it and we are training them to do it. Kasama ng manggagawang Pilipino ang Administrasyong Marcos sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, ikinagalak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtaas ng koleksyon ng Bureau of Customs o BOC noong nakaraang taon. Tumaas ang koleksyon ng BOC sa 931.046 billion pesos nitong 2024. Mas mataas ito ng 40 billion pesos mula sa koleksyon noong taong 2023. Ayon kay Pangulong Marcos, malaki ang maitutulong ng halagang ito para mapaganda ang mga proyektong pang-edukasyon at infrastruktura sa bansa. Ibig sabihin, sa tamang pagkukolekta ng taripa sa ating mga pantalan, mas mabilis ang biyahe ng ating mga kababayan, magkakaroon ng sapat na kagamitan sa pag-aaral ng ating mga anak, at mapapagtapos natin sa kolehiyo ang mas marami pa nating mga kabataan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, pagtaas sa bilang ng trabaho sa mga sektor ng transportasyon at konstruksyon, indikasyon ng masiglang ekonomiya. Ito ang tinukoy ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda kasunod ito ng inalabas na December 2024 Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang detalye ng balita mula kay Kathleen Forbes. Tinukoy ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na isang magandang indikasyon na masigla ang ekonomiya ng bansa ang naitalang pagtaas sa bilang ng trabaho sa transport at construction sector. Anya kung pagsasamahin ng dalawang sektor na ito ay aabot sa higit 920,000 na trabaho ang nalikha. Ibig sabihin kumpiyansa ang mga negosyante dahil mayroong mataas na consumer activity. Gayunman, kailangan anya ng plano mula sa Department of Agriculture kung paano tutugunan ang job loss sa sektor ng agrikultura. Maari kasi anya na mga seasonal
seasonal workers sa agri-sector ay lumilipat sa ibang trabaho gaya na lang na paghahabal-habal o construction worker. Sabi pa ng Economist Solon na para makamit ang pangmatagalang pag-unlad na bansa at magkaroon ng kabuluhan ng sweldo ng mga manggagawa ay dapat maayos ang sektor ng agrikultura. Mula kamera para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, bumaba pa sa 3.1% ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho na naitala nitong Disyembre nang nakalipas sa taon batay sa inilabas na Labor Force Survey. Ayon kay Philippine Statistics Authority o PSA National Statistician at Undersecretary Claire Dennis Mapa, katumbas ito ng 1.63 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa 3.2% noong 2024 o katumbas ng mahigit 1.66 milyong Pilipino na walang trabaho habang parehas naman sa naitalang datos noong Disyembre ng taong 2023. Samantala, sinabi ng PSA na nakapatala sila ng 10.9% na underemployment rate o katumbas ng 5.48 milyong Pilipino. Bahagyang mataas ito kumpara sa 10.8% na underemployment rate na naitala noong Nobyembre ng taong 2024, subalit mas mababa naman kumpara sa 11.9% na naitala noong Disyembre ng taong 2023. Ang underemployment ay mga individual na mayroong trabaho subalit hindi akma ang ibinibigay na sweldo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Senate President Cheese Escudero walang balak mag-request ng special session para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat manggaling sa Senate President ang request para magpatawag siya ng special session. Ang detalye ng balitang ito mula naman kay Nympha Asuncion. Nilinaw ni Senate President Cheese Escudero na wala siyang balak na magpatawag ng special session para lang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang una ng sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat manggaling sa Senate President ang request para magpatawag siya ng isang special session. Ayon kay Escudero, wala siyang nakikitang rason para mag-request ng special session dahil hindi naman pasok sa itinatakdang rason ng saligang batas para sa isang special session ang pagsasagawa ng impeachment trial. Pinunto ng leader ng Senado na wala siyang nakikitang rason para madaliin ang impeachment trial laban kay VP Sara. Anya, hindi espesyal ang posisyon ng Vice President para madaliin ang impeachment process at dapat ay pantay-pantay ang pagtrato sa lahat ng kaso ng mga impeachable officer ng bansa. Kinumpirma rin ni Escudero na walang senador na tumawag o kumausap sa kanya para itulak ang special session para sa impeachment. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD pinagtibay ang mga pangako sa pabahay sa ika-6 na anibersaryo ng naturang ahensya. Tinututukan ng DHSUD ang Transformative Housing Initiatives sa pamamagitan ng programang Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ray Ferrer. Muling pagtitibayin ng Department of Human Settlements and Urban Development ang pangako nitong maghatid ng ligtas, disente ngunit abot kayang pabahay sa mamamayan. Pahayag ito ni DHSUD Secretary Jose Rizalino Acosar sa pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng DHSUD ngayong linggo.
Tinututukan ng ahensya ang Transformative Housing Initiatives sa pamamagitan ng flagship pambansa pabahay para sa Pilipino 4PS program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itatampok sa pagdiriwang ng anibersaryo ang mga makabuluhang hakbangin sa pabahay at ang mga nakamit ng DHSUD sa nakalipas na 6 na taon. Sisimula ng isang linggong selebrasyon bukas sa isang housing exhibits. Nalalahukan ng iba't ibang stakeholder kabilang ang mga partner developer, showcase na patuloy na 4PS projects, housing financial options na inaalok ng key shelter agencies at iba pa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, 26 na mga dayuhan kung saan 23 ang Chinese habang 3 ang Malaysians isinailalim sa deportation ng Bureau of Immigration o BI. Ito'y matapos maaresto ang mga dayuhan sa mga pagsalakay na isinagawa sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO nitong nakaraang buwan. Ang detalye ng balita mula naman kay Michael Rogas. Ipinatapon pabalik ng kanilang mga bansa ang 26 na mga foreign nationals matapos aresto sa magkakasunod na operasyon nitong Enero 2025 sa mga Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Ayon sa Bureau of Immigration, ang 26 na mga foreign nationals ay mula sa Malaysia at China na kabilang din sa 450 na mga foreigners na naaresto ng National Bureau of Investigation, Presidential Anti-Crime Commission at BI. 23 na mga Chinese at 3 Malaysian ang isinakay na BI sa Philippine Airlines pabalik ng China at Malaysian Airlines pabalik ng Malaysia noong Biyernes ng gabi. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, simula pa lamang ito na mas mahigpit na deportation at masusundan pa sa mga susunod na araw. Mula Enero 31 hanggang Pebrero 5 ng taong ito, nasa 57 na mga foreign nationals ang ipinatapon din ng BI pabalik sa kanilang mga bansa na pinagmulan. Patuloy din daw ang kanilang kooperasyon sa iba pang mga ahensya ng gobyerno upang mahuli ang mga foreign nationals na iligal na nananatili sa ating bansa. Mula sa Maynila, para sa Bagong Pilipinas, ako si Michael Rogas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, suportado ng House Panel Chairs ang naging desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawigin ang termino ni Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil hanggang Hunyo ng taong 2025. Ayon kina House Committee on Dangerous Drugs Chair Robert Ace Barbers at House Committee on Public Order and Safety Chair Dan Fernandez, malaking bagay ang pagpapalawig sa termino ni Marbil. Ito'y dahil sa epektibong pamumuno upang mapigilan ang mga krimen at ipatupad ang mas makatao at intelligence-driven na kampanya laban sa iligal na droga. Kinilala din ng mga mambabata sina National Capital Region Police Office o NCRPO Chief Brigadier General Anthony Aberin at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III sa uri ng kanilang pamumuno. Tinukoy nila ang AAA policing strategy ni Aberin na nagbunga ng 19.61% na pagbaba sa mga crime against persons and property noong January 2025 kumpara sa nakaraang taon. Sa ilalim naman ng pamumuno ni Torres sa CIDG, nagkaroon ng mahalagang tagumpay sa pagbuwag ng mga sindikato. Nasa 1,159 suspects ang nasa kote ng CIDG mula Nobyembre ng 2024, kabilang ang 881 pugante na nasa most wanted list ng pulisya. Tiwala ang mga mambabatas na sa pagtutulungan ni Marbil, Aberin at Torre ay inaasahang magpapatuloy sa pagbaba ng bilang ng mga krimen at magtitiyak
sa isang mas makabago, epektibo at community-oriented na PNP. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, buong puwersa ng batas ang makakaharap ng sinumang lalabag sa paiiraling batas sa loob ng 90 araw na campaign period sa pagkasenador at party list representatives. Ito ang binigyang diin ni Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa pagsisimula ng araw ng kampanya. Ayon kay Marbil, lahat ng aksyon na magsisimula ng karahasan, pananakot sa mga botante o paglabag sa proseso ng eleksyon ay paparusahan ng batas. Tiniyak naman ng pambansang pulisya ang kanilang tungkulin ay para sa kapayapaan at seguridad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, halos 6 na milyong pisong halaga ng relief aid ipinaabot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa lalawigan ng Sorsogon. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa iba pang mga lokal na pamahalaan na nakararanas ng epekto ng shear line. Ang detalye ng balitang ito mula naman kay Mary Ann Bastasa. Tuloy-tuloy ang pagpapadala ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa Bicol sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbahadulot ng shear line, partikular sa Sorsogon City. Ayon sa DSWD, aabot sa 5.8 milyong halaga ng family food packs ang naipamahagi nito sa 23 apektadong barangays. Naipaabot yan sa higit 8,000 pamilya naman sa naturang syudad katuwang ang mga LGU. Kasunod nito ay patuloy ang pagkipag-ugnayan ng ahensya sa iba pang local government units na nakaranas din ng epekto ng shear line para matiyak ang agarang paghahatid ng tulong sa mga apektado sa kanilang mga komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, target ng pamahalaan na ipatupad ang Unified ID System para sa mga persons with disability o PWDs. Hakbang ito ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para labanan ang mga pekeng PWD ID na ginagamit para makakuha ng diskwento sa mga restaurant at iba pang negosyo. Umaabot sa 88.2 bilyong piso ang nawawalang buwis ng pamahalaan noong 2023 dahil sa pamimeke umano ng PWD IDs. Sa ilalim ng bagong sistema ay magkakaroon ng standard na disenyo upang maiwasan ang pandaraya. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ang Unified PWD ID ay magkakaroon ng mga security feature tulad na lamang ng Radio Frequency Identification o RFID. Magkakaroon din ng web portal kung saan maaaring maberipika ng mga establishmento kung tunay o peke ang PWD ID. Sa ilalim ng Republic Act 10754, ang mga PWD ay may karapatang makapag-avail ng 20% na diskwento at VAT exemption sa mga partikular na produkto at serbisyo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, konstruksyon ng Taguig City Integrated Terminal Exchange o TCI TEX inumpisahan na. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, ang TCI TEX ay isang multimodal terminal
na magpapabilis at magbibigay ng komportableng biyahe hindi lamang sa Metro Manila kundi pati na rin sa mga lalawigan ng Laguna, Batangas at iba pang karatig lugar. Ang detalye ng balitang ito mula naman kay Ray Ferrer. Inanunsyo na ng Department of Transportation ang pagsisimula ng konstruksyon ng Taguig City Integrated Terminal Exchange. Isa itong interconnected transport terminal na dudugtong sa mga transport network sa National Capital Region tulad ng Metro Manila Subway, North-South Commuter Railway at Southeast Metro Manila Extension. Ang TCI-TEX ay isang multimodal terminal na magbibigay ng mas mabilis at mas komportableng biyahe hindi lamang sa Metro Manila kundi pati na sa Laguna, Batangas at karatig lugar. Kapag matapos na sa 2028 ang proyekto, kaya nito na makapagserbisyo ng 160,000 pasahero at 5,200 mga sasakyan araw-araw. Makapagbibigay din ito ng maraming oportunidad sa trabaho at negosyo, hindi lamang sa Taguig City kundi pati na sa kalapit na mga lungsod. Mula sa Mandaluyong City para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, proyekto na Pasig Bigyang Buhay Muli Phase 3 bubuksan na sa publiko sa Pebrero 17. Ang pagpapasinaya sa Pasig Bigyang Buhay Muli ay pangungunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos na siya ring may inisyatiba sa nasabing proyekto. Ang detalye ng balitang ito mula kay Michael Rogas. Nakatakdang buksan sa publiko ang Phase 3 project ng Pasig Bigyang Buhay Muli na inisyatiba ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa abiso ng unang ginang at ng Interagency Council for the Pasig River Development, itatampok ang Phase 3 ang tatlong makasaysayang mga lugar sa Maynila. Kinabibilangan ito ng Plaza Mexico, Maestranza Esplanade at Port Santiago River Walk. Sa Pebrero 17 ay muling pangunahan ng unang ginang ang pagpapasinaya sa naturang proyekto na mas magiging kaakit-akit sa mga turista. Mula sa Maynila para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 55 core shelter units, opisyal ng tinurnover ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang mga kalamidad sa Santa Maria, Isabela. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Danitan tibukod pag naedan dagiti nasurok 50 a pamilya di Santa Maria Isabela Kalpasan na maapektaran dagiti naglabas a didigra. Babaon ti Core Shelter Assistance Program ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 opisyal na ipaima dagiti 55 core shelter units iti Barangay Mozo Sinsur Karamanpay ti Certificate of Completion and Acceptance da amang panpaneknek iti panang tagikwada ti nasao apag naedan. Iti panarita na nagyaman ni Regional Director Lucia Alan iti Local Government Unit. Iti agdultuloy a suportar datap no masigurado ti panagbaligi ti proyekto kagidanday iti panangipan palagi na kadagiti benepisyaryo iti panagdiding ng gayda iti maysa ken maysa kas maysa itan a komunidad. Impasigurado met ni Mayor Hilario Pagawitan nga agdultuloy ti suportar ti LGU babaon ti panangbukol ti Core Shelter Committee ken Technical Working Group tapno masigurado ti naurnos a panagdultuloy ti proyekto. Iti nasawa programa nga aganda
dat ang maipaayan tinatalged kondisente apag naudan dagiti pamilya na awanan ti balay gapo iti napasaran adiligra nangilatang ti DSWD ti 70,000 pesos a pondo para iti tunggal core shelter unit kabayatan na ti LGU tinangipaymet ti relocation site kanda dumapay masapula tulong tapnog baligi ti proyekto. Manipot Tuguegarao City dahil ni April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City, mga magsasaka, pangunahing biktima ng leptospirosis sa Cordillera. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jong Munar. Nai-record ti Department of Health Cordillera dagiti Manalon o farmers iti kangrunan nga apektado iti leptospirosis. Sigun tinaso nga ahensya sa 14 wenno inang 13% manipod ti 22 nga kaso ti leptospirosis ang nai-record da manipod January 1 naging ganang February 1, 2025 ket Manalon. Itinasaw nga record kangatuan iti probinsya ti Apayao nga nakalista ti 10 katupat, 5 di Kalinga, 2 di Abra, maysa ti syudad ti Baguio bayat nga awan ti na-record ti probinsya ti Benguet, Ifugao ken Mountain Province. Nailawlawag nga digiti kang ronan nga apektado kat lalaki ken iti age range ket manipod 8 aging gana 60 ket 5 nga tawen. Naibilin mo iti DOH iti panang prebentar tinasaw nga sakit pabayan iti panang liklik iti posible nga daan kontaminado adanom when iti flood water kaya nagusar ti umno nga proteksyon kas iti bota ken gloves no na-expose iti kontaminado nga danom gapo iti trabaho. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac, mga incendiary devices at bladed weapons na nakumpiska noong 2024 sinira ng Port Management Office o PMO Masbate at mga katuwang na ahensya. Narito si Rosie Nieva para sa balita. 13,000 na mga nakumpiskar na incendiary devices as in bladed weapons ang matrayong pong na-dispose kan Port Management Office sa Masbate Port kan Pebrero 6, 2025. Sa report kan PMO Masbate, 3,224 sa mga rinaot an incendiary devices arog kan lighter as in posporo, mantang 323 man ang assorted bladed weapons na nakumpiskar kan ahensya kan taong 2024. Nakatabang kan ahensya ang Bureau of Fire Protection as in Algemar Port Management and Allied Services Incorporated kung saan ang mga pigraot na mga kagamitan ang gikan sa mga nakumpiskar sa mga pasahero. Ang taong ng aktibidad ang parte kang patakarang pigpapautob kan Philippine Ports Authority na objetong masyerto ang seguridad asin malikayan ang anumang peligro sa laog kang bantalan o sa mismong barko basado sa PPA Memorandum Circular No. 05-2021 o ang revised guidelines in the implementation of the Port User Security Screening System. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Covenant signing para sa eleksyon 2025 isinagawa sa Negros Oriental. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Aron masiguro nga hapsay ug malinaw ang pagpahigayon sa midterm elections, gipahigayon ng usa ka peace covenant signing didto sa lalawigan sa Negros Oriental. Pinasiugdahan sa Negros Oriental Police Provincial Office ang maong kalihukan nga nagtapok sa lain-laing sektor sa gobyerno, mga nagpapili ug mga sektor nga nagduso-usab sa malampuson nga piniliay. Usa ka unity walk ang gipahigayon sud sa Nopo Compound didto sa Sibulan, Negros Oriental, nga gisugdan sa usa ka interfaith prayer dayong pirma sa covenant. Mitambong ang mga opisyal sa Comelec Negros Island Region
pinanguluhan ni Regional Election Officer Attorney Marco Lionel Castellano ug mga kaubanan, mga kasundaluhan ug mga nagpapili sa lokal nga piniliay sa Negros Oriental. Ang nahisgotang inisyatiba nagpakita sa pagtinabangay sa gobyerno ug pribadong sektor aron makabot ang kalampusan ug kalinaw sa umaabot piniliay sa Mayo 2025. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. Halos 8 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska ng Police Regional Office o PRO6 sa isang linggong anti-drug operation ito. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid naman sa atin ni Paul Tarosa. Wala untat ang masangkad nga kampanya sa Police Regional Office 6 batok sa iligal nga droga. Sa isa ka semanang anti-drug operations ang kapulisan, naglabuot sa 1.16 kilos ang shabu nga nagabalor sang kapin 8 milyones pesos ang nakumpiska. Inang nakumpiska sang PRO6 sumalin Pebrero 1-7 subo nga tuig. Ang na-recover nga iligal nga droga resulta sang 46 ka operasyon sa rin sa 60 ka suspect ang nadakpan. Sa nakumpiska nga iligal nga droga, nagapanguna sa may pinakadako nga na-recover ang Iloilo Police Provincial Office nga naglabot sa 2 milyones pesos. Sa pinakadamo nga nadakpa, nagapanguna naman ang Negros Occidental Police Provincial Office nga nakaaresto sang 23 ka drogista. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon sang mga sospek. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, ito si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. 7 milyong pisong halaga ng shabu na sabat naman sa Comelec Checkpoint sa Davao City. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Tungod sa mas gipahugtan nga seguridad sa Davao City, sikop ang duha ka mga individual humang makuhaan og dakong bulto sa shabu sa Task Force Davao Checkpoint sa Sirawan, Turil, Sabado sa gabi. Subay sa report sa Davao City Police Office ato sa gipahigayon nga Comelec Checkpoint, gipara ni Police Corporal Ram Tancho og Kaa Jesse Salem ang usa ka puti nga Navara pickup nga pasulod sa syudad dihang nasiplatan ang usa ka kahon sa salog sa may passenger side. Dihang gihangyo sa pulis ug sundalo ang driver sa pickup nga si alias Mehan, taga Zamboanga City nga ablihan ang maong kahon. Nagdumili kini, inay gisuwayan pa niinig suhol ang sundalo, busa gipakanaog kini sa sakyanan, pati na ang pasahero niini nga usa ka alias Aben taga Holosulu. Apan inay mo kanaog misuway kini sa pag-ikyas, busa dayon kining giaresto ni Police Corporal Tancho ug sa pagpahigayon og search nakita ang pinutos nga gidudahang shabu sa salog sa sakyanan nga gibana-bana ang mukantidad ngadto sa kapin 6.9 million pesos. Nakuha sad gikan sa mga suspect ang 16,800 pesos nga kwarta nga maoontay gigamit pang suhol. Tungod niini dayong gidala sa Turil Police Station ang mga suspect ug nakatakdang pasakahan og kasong paglapas sa RA 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act ug disobedience to a person in authority. Gikan diri sa Davao, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan. Department of Social Welfare and Development o DSWD Caraga, pinaigting ang kampanya na irehistro o sa pagrehistro para sa matagumpay na pagpapatupad ng First 1,000 Days o FIKD program sa mga benepisyaryo ng 4Ps sa rehiyon. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano.
Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga tutok sa padayong kampanya mahitungod sa irehistro. Nakig-alayon ang ahensya sa mga Municipal Social Welfare and Development Offices ug Municipal Health Offices sa mga lungsod sa Buenavista, Carmen, Cabadbaran City ug RTR sa probinsya sa Agusan del Norte. Ingon man sa Bunawan, Veruela ug Loreto sa Agusan del Sur ang irehistro usa ka digital self-service platform nga gidisenyo para mampadali og sayon ang pag-update sa mga datos o impormasyon sa mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun 4-piece beneficiaries diha sa ipatuman nga first 1,000 days kun F1KD program o ang paghatag interbensyon sa mga pamilyang 4-piece nga dunay mabdos o batang nag-edad sa 0 to 24 months. Sigon ni Regional Field Coordinator Adelito Mendoza, para masabtan og maayo unsa ang irehistro ug ang accessibility, nakig-alayon ang DSWD Caraga sa mga DOH personnel nga naka-assign sa mga rural health units aron sila makatabang sa pagpasabot at tul-unya sa vaccination rounds. Sa kasamtangan, mukabat na sa 600 active 4-piece members ang nakarehistro sa irehistro portal. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dakoy naman natin ang Marawi. 15 barangay sa Lanao del Sur pumasa sa Bombit Program 2024 kung saan kanilang tinanggap ang 1.5 milyong pisong halaga ng proyektong pang-infrastruktura. Narito si Johania Yusuf para sa balita. Miyakapas sa 15 barangay sa Lanao del Sur si Eco-Building Opportunities for a Meaningful Bangsamoro Inclusive Town Program. Ang tapagya programa so kapagkakilala kung mga barangays ang mapiyay serbisyo kung madakla taong gulalan kung mga initiative siran ago local projects. Kabasay Bombit screening team na isaaya kung mga panguyatirang kung mga mga barangays sa basiran makapanamar mambulagid o mga barangays. Makaliryo kung kapambagikiran sa recognition na miyaka kwapan sa 1.5 million pesos sa umani sa barangay Amiapili para ko project kira na infrastructure. Lagi dagyang kaiya barangay Langit Talab Amasyo, barangay Mapantaw Lamba Bayabaw, barangay Dibarusan Amadalam agus sumapadiran. Sa giyang kaya Raguna 2025 na pagpuna ni Rampman so Kapambabanuga kuma barangay sa mapakaya makapas sa 2025 Bombit Program Award. Yes, si Johania Yusuf buon sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Kumpiyansa ang National Economic and Development Authority o NEDA na patuloy pang gaganda ang labor market ng Pilipinas. Ito ay makaraang iulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na nananatiling matatag ang employment rate o bilang ng mga Pilipinong may trabaho dahil sa gumagandang kalidad ng trabaho. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, hindi dapat magpakampante bagkus ay dapat pagsumikapan pang lalo ng pamahalaan na panatilihin ang magandang labor market ng bansa. Sa ganitong paraan, ani Balisacan, mapapanatili ang economic momentum na makapagbibigay ng magandang pagkakataon na may mataas na kita para sa mga Pilipino. Kasunod nito, sinabi rin ni Balisacan na tinututukan din ngayon ng pamahalaan ang reintegration para sa mga nagbabalik na overseas Filipino workers o OFWs lalo na sa Amerika sa gitna na rin ng mga pagbabagong ipinatutupad ng nagbabalik na administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inaasahan ng Fitch Ratings na lalakas ang ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na 2 taon dahil sa mas maluwag na patakaran sa pananalapi, matatag na paggasta sa infrastruktura at mga reformang nakatuon sa pamumuhunan. Ayon kay Christianis Crustens, economic analyst ng Fitch Ratings, tinatayang aabot sa 5.7% ang paglago ng Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas sa taong 2025 at 6.2% naman sa taong 2026. Ayon kay Crustens, inaasahang unti-unting bababa ang debt to GDP ratio mula 2025 dahil sa matatag na paglago ng ekonomiya at patuloy na pagbawas ng deficit. Gayunpaman, posibleng maapektuhan ang bilis ng fiscal consolidation ng mga pampulitikang salik lalo na't may nalalapit na midterm elections sa Mayo. Kabilang sa mga panganib ang tensyon sa politika, global challenges gaya ng patakarang pang-ekonomiya at panlabas ng Estados Unidos. Ayon kay Crustens, ang posibleng paglala ng trade protectionism sa Estados Unidos ay maaaring magpahina pa sa piso at magdulot ng inflation. Sa kabila ng mga panganib na ito, binigyan diin ng Fitch na nananatiling matatag ang pundasyon ng ekonomiya ng Pilipinas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinunto ni Finance Secretary Ralph Recto na ang 2.7% January inflation outturn ay magbibigay ng puwang sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP upang ibaba ang policy interest rates. Ayon kay Recto, maaari itong magdulot ng mas mataas na paggasta at paglago ng ekonomiya. Hindi nagbago ang headline inflation rate noong Enero mula sa nakaraang buwan at pasok sa target na 2% hanggang 4% ng gobyerno. Sinabi ni Recto na ang mas mababang interest rates ay nangangahulugan ng mas murang pautang para sa ating mga mamamayan at negosyo. Anya, sa mas mababang interest rates, mas lalakas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinatalsik ng Barangay Ginebra ang kanilang karibal na Meralco Bolts sa isang dikdikang laban sa Game 3 ng kanilang Best of 3 Quarterfinals Series 94-87 sa PBA Season 49 Commissioner's Cup na ginanap sa Inares Sports Center sa Antipolo. Binura ng Gin Kings ang maagang 13 puntos na bentahe laban sa Bolts para umabante ng semifinals laban sa top-seeded na Northport. Magandang laro ang muling ipinamalas ni Ginebra resident import Justin Brownlee kung saan pinangunahan niya ang opensa sa kanyang nalikom na 25 puntos, sahog pa ang 10 rebounds, 7 assists, 2 tapal at 1 steal. Hindi naman nagkulang sa suporta si Brownlee kung saan nag-ambag din si Stephen Holt ng 17 markers, 5 boards at 2 assists, habang pinatunayan ni rookie RJ Abarientos sa fourth quarter na kaya niyang bigyan ng enerhiya ang koponan, kung saan nagtapos ito ng may 16 na puntos mula sa bench kasama pa ang 4 na rebounds at 3 assists. Pinangunahan naman ni Chris Newsom ang Meralco sa nagawa nitong 22 puntos, 3 rebounds at 1 assist, habang nagdagdag si Bong Quinto ng 16 na puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa isa pang quarterfinals matchup, pinangunahan nina Dion Thompson at Adrian Nocum ang fourth quarter para lagpasan ng rain or shine ang Converge 112-103 para makapasok ng semifinals sa PBA Season 49 Commissioner's Cup.
Bumawi ang Elasto Painters sa kanilang unang pagkabigo sa Game 1 laban sa Fiber Xers at ngayoy makakatapat pa para sa isang rematch sa semifinals ang TNT Tropang Giga. Nanguna si Thompson para sa Elasto Painters kung saan nagtapos ito ng may impresibong performance na may 34 na puntos, 12 rebounds, 7 assists, 3 tapal at 2 steals habang nagposte si Nocom ng 25 markers, 3 boards at 3 assists mula sa bench. Ayon kay Rainer Shine head coach Yeng Giao, masayang-masaya ang koponan at nakabalik ito ng semifinals na ito raw ay dulot ng kanilang matinding pagsisikap. Nasayang naman ang nagawang 26 na puntos ni Alec Stockton para sa Converge, pati na rin ang 19 at 16 na puntos ni Check Diallo at Justine Baltasar ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakopo ni Ernest John E.J. Obiana ang kanyang kauna-unahang gintong medalya ngayong 2025 season pagkaraang pamunuan ang Meeting Mets Moselle Athlelor Men's Pole Vault na ginanap sa France. Tinalon ng world rank number 4 na si Obiana ang kanyang season best na 5.7 meters para pamunuan ang 8 taong kompetisyon kung saan tinalo niya si Dutch Menno Vloon via countback. Nalagpasan din ni Vloon ang kaparehong marka, subalit ilang beses niya itong tinangka bago niya malagpasan ito. Pagkatapos lagpasan ni Obiana ang 5.7 meters, linaktawan niya ang 5.8 meters at sinubukan niyang talunin ang 5.85 meters, subalit hindi niya ito nalagpasan sa loob ng 3 pagtatangka. Samantala, pumangatlo naman sa torneo si American Christopher Nielsen na nalagpasan ang 5.6 meters. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Samantala, narito naman ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Pumalag ang kapamilya celebrity na si Maymay Entrata sa akusasyon ng isang netizen na nakatila auto-tune ang boses niya nang sumabak siya bilang tago-kanta sa segment na Hide and Sing ng noontime show na It's Showtime kamakailan. Isang netizen kasi ang nagparatang kay Maymay na naka-auto-tune siya o yung gumamit ng pamamaraan upang baguhin o ayusin ang tono ng boses ng isang singer sa elektronikong paraan para mas mapaganda ang boses. Sa round 1 kasi pa lang ay nahulaan na kung sino ang nasa likod ng boses ng nakatagong singer at yun nga ay si Maymay Entrata. Sa pag-reveal nga sa kanya, tama ang hula ng dalawang contestant na si Maymay nga ang nasabing boses matapos niyang kantahin ang Wrecking Ball ni Miley Cyrus. Dahil dito ay hindi napigilan ni Maymay na magkomento sa naturang paratang. Sabi niya, quote and unquote, "Hi po ma'am, hindi po naka-autotune yan. May mga flats pa nga po ako. Sorry if I wasn't good enough sa inyo. I'll do better." Yan ang tugon ni Maymay sa komento ng isang ex-user online. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At sa iba pa nating chika, for today, formal nang inanunsyo ng ABS-CBN at GMA Network na si Gabby Garcia ang magsisilbing kapuso host ng Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab kasama sina Robbie Domingo at Bianca Gonzalez. Kaya naman ramdam na ang excitement ni Gabby o ramdam na ni Gabby ang excitement na maging bahagi ng makasaysayang collaboration ng dalawang network. Anya, quote and unquote, I'm super excited. Biruin nyo, magkakaroon ng collab ang PBB. Grabe, this is history and I'm to be part of history, sabi niya. At sa hiwalay namang Facebook post ng ni Gabby noong Pebrero 9, sinariwa niya ang naging audition journey nito sa pagpasok sa bahay ni Kuya. Quote and unquote, sabi niya, fun fact, back in 2012, I auditioned for PBB Teen Edition Season 4. Dagdag pa niya, fast forward to 2025, looks like I was meant to host it instead. Or who knows, maybe there's still more in store, sabi niya. Hindi ito ang unang beses na naging bahagi si Gabby sa makasaysayang collaboration ng Kapamilya at Kapuso Networks dahil una na itong nakasama sa teleseryeng Unbreak My Heart noong 2023. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, tila marami ang napahanga sa taglay na ganda ng ex-girlfriend ni Kapamilya actor at Incognito star Anthony Jennings na si Jam Villanueva. Ibinahagi kasi ni Jam sa Instagram niya ang tila pag-aura habang nasa yate. Hindi rin napigilan ng mga netizen na mabighani at magandahan sa naturang post ng ex-girlfriend ni Anthony Jennings. Matatandang kamakailan lang ay sinurpresa ni Jam ang mga netizen sa announcement na kinuha siya bilang celebrity endorser ng isang dental clinic. At syempre ito ay matapos pag-usapan ng publiko ang controversial na hiwalayan nila ni Anthony kung saan nasangkot din ang co-star at on-screen partner nitong si Maris Racal. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sila Milo Jonella, Susan Aison, Hero Lucero at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya. Pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng balitang artista na si Mama JT at syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.